Sabi ko kay nanay, bibidyo ko muna siya bago ako umalis para kumita ako. Bukas na lang yung drama. Kanina kasi nag-i-about na yan eh. Nanay, alis na ako bukas. Ano gusto nyong ano gusto nyo pang hingi? Basta bahala ka kung ano gusto mong padar sa akin. Maligaya na ako. Oh, nag-i-about na kayo. Bukas pa. Hindi tumutulog talaga ang luha ko. Bukas muna kayo mag-drama. Oo, ngayon na-advance na eh. Ano pinanood yung telenovela kanina? Ayan, alis na ako, Nay. Alis na ako. Alis na ang anak ko. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, ito po yung pinaka malungkot po sa mga mag-abroad. Siyempre hindi ko po alam kung anong ban po ako babalik sa next year. At ang nanay ko po talaga napakalungkot at ako po ay nagpipigil po ng emosyon. Ito po yung pinakamahirap po talaga, yung pag-alis po, lilisahan po ninyo mga mahal po ninyo sa buhay. Mula umaga hanggang hapon po, ito po si Garfield, sunod po na sunod sa akin. Parang ayaw po akong iwanan, kakaiba po talaga. Nararamdaman ko rin po talaga na ang puso ay nakakaintindi po, lalo po pag binigyan nyo po ng kabutihan. Papakainin naman po ito ng mga kapatid ko po. Saka yung mga kapitbahay po, pinapakain po si Garfield. Ay nako, ayan, kanina si Papa nagpunta na rin dito. Si Nani kasi nag-emote. O, di ba? Si Papa talagang pinapamper o kinakalma si Nani para hindi malungkot. Ayan po si Garfield, kanina po nakasunod po sa akin yan. Gusto ko po muna magmuni-muni po dito sa bakuran. Gusto ko po tingnan po yung bakuran kahit sa huling araw. Para sa pagbalik ko ay makikita ko po ano po yung kaibahan. Nililibang ko lang po yung sarili ko po ngayon sa pagsasalita dahil pag nakikita ko yung ginawa ko itong video po na to kanina nakapag-emote na po ako. Siyempre pag mabalik po tayo sa ibang bansa, bibili po natin yung mga gusto po natin, ilang pasalubong. Hindi ko po talaga mapigilan na hindi po tignan ang paligid ng bahay ko dahil ito po yung nagiging inspirasyon po sa akin. Nagbibigay din po ng inspirasyon sa mga magulang ko. Kasi pangarap po ito na natupad para sa mga magulang. Siyempre, sa mga magulang po dyan na alam po ninyo yung pakiramdam na yung para sa akin po ano po ito naalala po sa mga magulang ko. Pasensya na po. Gusto ko lang po pag-uwi po ako, komportable po yung mga magulang ko sa ginagalawan po nila to sa bakuran ko po sa bahay ko. Gusto ko po yung paglalakad ko dito, pamamasyal ko dito sa lang po sa bakuran ko, ma-enjoy po nila. Lalo na po yung nanay. Siyempre hindi na po siya nakalakad ng maayos. Gusto ko po safe para sa kanila. Sabi nga, pag wala po ako, dalawa-dalawa lang sila. Kasi siya na po Kala ko tapos na yung drama ko. Ay, nako. Nung naging pakit po ako kanina, medyo kalmado na po ako. Kasi nakapagbalot na po ako ng mga daing, ng mga tuyo. Same na same po talaga. Ayun po yung priority. Ayan po si nanay, kanina pa po nag-i-emote po yan. Sabi ko, Nay, medyo galingan po ninyo para malaki kita natin. Joke lang, nakalma ko lang po. Nangiti po siya kanina. Ay, nako. Yung mga namimiss ko po dito sa Pilipinas, syempre, marami po yung panghuhuli ng isda. Nakita ka rin po yung mga ngiti po sa mga nanguhuli po ng isda. Nung nakaraan pong umulan ng malakas at yung nagbagyo, syempre may mga tinamaan po talaga na mga lugar na hindi maganda.
nakakalungkot po talaga. Kaya ginagawa ko po, nililibang ko po yung sarili ko. Pag nakita po ko ng mga tao po talagang ganito na madidiskarte, hinahangaan ko po. Kasi sa buhay po natin, di ba, kahit anong dumating na sakuna, makikita nyo po yung mga Pilipino na lumalaban, dinidiskarte po sa buhay. Kaya siguro kahit na anong ulan, bagyo, unos, dire-diretso lang tayo sa paglakad. Kahit gaano kalalim ng baha, kahit gaano kalakas ang ihip ng hangin, lumaban po tayo, lalo na patas. Siyempre, ang bakuran ko po kapag umuulan, mas nare-relax po ako. Ang sarap po tingnan, ano, yung pinaghirapan po ninyong simpleng pamumuhay at sobra-sobra pa po ang binigay ng Panginoon. Bawat araw, naglilinis po ako, nagwawalis, tinitignan ko po yung pagtubo ng bawat halaman. Kabisado ko na nga po saan po nakatanim yung mga tanim ko, mga punong kahoy o bungang kahoy, mga gulay, mga iwanan ko po. Kaya minsan nga po natatawa sa akin mga kapatid ko. Minsan nabibisit siguro. Pag nagbibilang, ate, pakidilig ganito, may ganun, may tanim akong ganyan. Dennis, yung kapatid ko po, may tanim akong ganyan dito. Ay, may naiwan ng kahoy o paso. Ay, papasalamat din po sa mga kapatid ko kasi nararamdaman ko po sa kanila talaga yung pagmamahal. Sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko po at malalapit na kamag-anak na pumupunta po dito. Ay, naubos ang pagkain ko. Huwag muna kayong babalik ha. Hindi, joke lang. Namimiss ko po siyempre. Si Edith, si Ate Honor, si Freddy. Yung mga pupunta po sa bahay, si Ate Gora. Marami, mga kapitbahay po. Si Mark, naglagi pang gumagawa dito. Si Paring Nole. Si Ambo, si Kapiter. Marami po. Mamakin ko po si Chody na bago ako umuwi, magpapatanim po ako. Si Paring Gomer, si Orlando Soto, kaibigan ko po nung high school. Nakakatawa po. Kaya yung mga gantong simpleng buhay po na nangyayari po sa akin, hindi na rin po kasi simple dahil sobra-sobra po ang binigay po ng Panginoon. Kaya ang hirap po, di ba? Yung minsan bibigay po sa inyo talaga ng Panginoon yung pangarap po ninyo. Wala po talagang perfectong buhay. Ibig sabihin, ginagawa nating perfecto kapag pinakita natin yung pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay, sinishare natin yung mga biyaya sa kanila, nakikita natin din silang masaya. Pag kasama natin sila kahit sandali lang, yung walang galit sa puso, puro saya lang, pagkasama sila, tatanong ka anong gustong kainin, kung saan gustong pumunta. Yung para sa akin, perfectong buhay po yun. Yun po yung mga bagay na hindi po mababayaran po ng pera. Lalo na po yung panahon. Siyempre, hindi naman po natin mabibili yung mga nakarang panahon. Lalo na po yung malakas po yung mga magulang ko. Na gusto ko siguro, kung malakas sila, lagi kaming mamamasyal. Pag nakakita po ako ng mga patak ng ulan, naalala ko ito yung maliit ako. Pag susugod kami sa ulan, nagagalit si nanay. Namimiss ko po yun. Kung pwede lang po ibalik lahat, kaya lang hindi po talaga Minsan po pag binigay po sa atin ng Panginoon, pangarap po natin, mas dapat natin talagang pahalagahan. Mas magbigay tayo ng mas maraming oras sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na po ako, dinadalasan ko po yung pag-uwi sa Pilipinas kasi gusto ko po talaga nakasama po ang mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin. Gusto ko po ibahagi po sa kanila yung pinaghihirapan ko. Paano po mga kababayan? Lilipad na po ako bukas. Pasensya na po. Naway safe po ang lahat.
Mahalin po natin ang pamilya po natin ng sobra-sobra. Maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban na!